Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Jigger Eve TV tungkol sa Grand Rally na ilulunsad ng mga makakaliwa sa pangunguna ni Renato Reyes laban sa desisyon ng Supreme Court na ibasura ang impeachment case ni BP Sara. Sayan natin. Renato Reyes hinimok ang taong bayan na dumalo sa isang grand rally sa Lunes para ipakita ang kanilang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema. Oh, sali na! Sabi ni Reyes, the Supreme Court rewrote the rules on impeachment and made the already difficult process of accountability even more difficult for the people. Holding corrupt officials accountable now has additional requirements. No thanks to the untenable resolution issued by the High Court that inaction means initiation and that the fastest way to impeach a top official through a one-third vote of the House now has additional procedure not seen since the Estrada impeachment. Mas mahirap nang mapanagot ang mga korap ngayon, saad ni Reyes. Okay. Mag-comment lang ako ha. Mayroon pang dati. Okay. Korupsyon ha. Sinasabi nilang korupsyon. Ilan lang yung question doon sa confidential funds ni BP Sara. Yung 125 million ng 2022, halos clear na yung kalahati, mga 70,000 plus lang ang ang may notice of disallowance. Wala pang final conclusion ng COA. Yun ang ginigit nila, accountability. Yung 2025 national budget, ilang billion ang na-insert. Nag-ingay ba itong mga makakaliwa? Nag-grand rally ba itong si Mr. Renato Reyes? Halata nga, tinatarget lang nila si BP Sara dahil ayaw nila, takot sila na may isa na namang Duterte na magpresidente. Kasi yung Tatay Digong natin nauna, malapit na silang mapulbos dahil sa magandang leadership, magandang pamamaraan ni Duterte. Nagkaroon tayo ng NTF-ELCAC na hindi nila kayang kontrahin. Napaka-epektibo ang NTF-ELCAC ng ating Tatay Digong. Kaya ito, talagang sinisentro nila si BP Sara. Accountability. Sino ang may pinakamalaking confidential funds? Presidente. Bakit hindi sila manawagan din ng investigasyon paano ginastos ng presidente ang kanyang confidential funds? Lahat may confidential funds. Bakit vice president lang? Klaro kayo na politically motivated tong impeachment na ito ni BP Sara. Ituloy natin. Sabi niya, the ruling classes are all in agreement that the impeachment proceedings should not push through. Anong ruling classes? Unanimous ang Supreme Court sa pag-decide na unconstitutional. Hindi naman pinapatigil ang impeachment. I-refile lang nila next year at ayusin lang, sundin lang yung nakasaad sa konstitusyon na one impeachment lang per year. Ganun lang yun. Tuloy pa rin ang impeachment. Hindi lang kasi ginawa ng tama ng mga kongresista ang trabaho nila. Kaya ganito tayo ngayon. Okay, they do not wish to upset the status quo. It is the people who are again at the losing end of these maneuvers of ruling classes from the executive, legislative, and judiciary. Sinong tao na lugi? Baka kayo lang. Kaya tignan natin sa Lunes, gaano kadami yung sasama sa ilang grand rally. Kaya nyo bang pantayan ang 3 million grand rally ng Iglesia ni Cristo early this year?
nung nagrally sila, nanawagan na huwag ituloy ang impeachment. Kung mapantayan ninyo ang Iglesia ni Cristo, so far, so good. Talagang maraming taong bayan na sumusuporta sa inyo. Baka mamaya ilang libo lang ang inyo, hindi nyo pa mabayaran. Sabi niya, as this same ruling elite that caused the derailment of the impeachment gather at the Batasan Pambansa on July 28 for the State of the Nation address, let every freedom-loving Filipino gather outside Batasan along Commonwealth Avenue to indict the Marcos regime, its defenders, and the entire ruling system for failing to deliver justice for the Filipino people. Let Monday be a grand nationwide indignation over injustice, lack of accountability, and unregulated corruption. See you all on July 28 from 1 p.m. to 5 p.m. at various protest sites along Commonwealth Avenue. Wika ni Reyes. O yan o. Umiinom ng McDonald's ata produkto. Galit sila sa Amerika. Kaya ibagsak ang US imperialismo. Tapos umiinom ng produkto ng mga Amerikano. Palagay ko parang McDonald's ito. Ganyan sila anong tawag natin? Ka-ipokrito. Hayaan natin ng Lunes. Magbasa tayo ng mga comments. Grand rally ko na. Bayoy Escobar, when there's a rally, there's money. Okay lang, basta bayaran nyo ng eksakto yung pinarally ninyo. Jinky Libot, ikaw na lang. Sana lumakas ang ulan at bumaha ng bongga sa Lunes para maanot at mabagok ang ulo mo para malagasan na kayo. Kalen Nadela, ikaw na lang. Muna, Renato, umuulan huwag muna kaming idamay. Phil Mario Baki, unahin nyo pang rally, ang daming nangangailangan ng tulong na binagyo. Maribel Nadera, kayo na lang, total sanay naman kayo na lagi sa lansangan. Yes, every suna nagrarally sila kahit panahon ni PRRD. Walang presidente. Walang presidente na hindi sila nagrally panahon ng SONA. Mark Hitatone, kala ko patay na ito, buhay pa pala. Kay Marcos ka magrally, hanapin nyo ng binudol na pera ng taong bayan. Okay. Sige, tignan natin. Good luck sa inyong rally, Mr. Renato Reyes. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talamdig ng Bukidnon dahil yung sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng maayos na tahanan ang Tribong Talamdig. Panoorin nyo ang video na ito. Yante nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Ug iyang gikarga sa kuan motor aron makaadto sa iyang balay. Iyang atupan karon. Karon abot na gid si ante sa iyang gabalayan. Abot na gid si ante sa iyang gabalayan. So mo ni ang gabalayan ni ante nga iyang taudan sa yero nga nahatag sa iya. Nagrobong ata. Wala gid dili. So, naghuman na gyud. So, nindot na gyud kayo man o. So, nakikita mo ayo.
So karon ante yon sa imong masulti nga nahuman na gyud ang pag-atop sa imong balay. Salamat sa tong video. Nag-atop ra gyud mi. So pila day imong anak ate? 5. So karon pagit ka na kabalay. Karon pa gyud. Sige te, salamat.